Network Entertainment. Hi girls! And boys, kami ang Lady! Bosses! Mga sister-lets. CR tayo, let's go! Okay. May ano ako. I have a reclamation. Reclamation. Meron akong reglamador. Ako ang reglamador for today. Kasi nakakainis ang init. Kahit wala akong, hindi na ako nag-regla for the next maybe 18 months until I stop breastfeeding. Sobrang TMI. But, ang init. Sobrang init na panahon ngayon. Di ba? Nakakainis. So lately, kasi di ba maanak na ako, due na ako next week eh. So ang hirap, kasi hindi ko alam ngayon kung water break ba or sobrang pawis lang sa panty ko. Sobrang TMI. Ikaw ba? Sobrang init, di ba? Sobrang init. Parang lahat na yata ng pwede pagpawisan sa katawan ng pagpapawisan ngayon. Exactly. Ikaw ba, Jeannie, naranasan mo yung water break? Hindi. Pero naranasan ko yung mamasa-masa yung puwet ko. Tapos sabi ko, ano to? Mainit ba to? Or nakitain ako? Ano ito, habang buntis or lately? Lately. Parang naisip ko, parang pag naglalakad ako sa labas, di ba parang, oh shit, uwing-uwi na ako. Hindi ko alam kung ano to. Yung nakatain ba ako? Or ano, alam mo yun? Kadiri yung feeling talaga. Ang dulas pa naman sa puwet nun. Alam mo yun, naglalakad ka na madulas yung puwet mo. May nilabas na news Lawmakers are advising women to di ba oo. Na wag daw magpanty pag nasa bahay. Nasa bahay lang ba? Sino mga lawmakers na to, lalaki? Bodies at home. Hindi ko binasa yung full article pero ano yung yun nga, sabi daw, ina-advise nga daw yung mga babae. What's the reason Sobrang behind init. UTI? Sobrang init. Hindi nila sabihin, gagawin ko rin naman eh. Sino yun? Ang catch lang kasi dyan. Ako ba yung naglalag o naglalag kayo? Si D yung naglalag. Ang catch dyan, pucha, hindi nga magpapanty yung mga babae. Lolobo naman yung populasyon na naman natin. Dahil mas mainit. Pamili kayo. Mas masikip, mas mainit. Pero hirap pag momol na mainit Lagkit. Oo, yeah. Dapat may tuwalya ka lagi sa tabi. Mag-water conservation sila. Mag-shower together. Shower together sa pawis. Pucha. Buong araw na nga yung aircon namin. Hindi ko alam 3 days na yata naka-on yung aircon namin. Sobrang init talaga. Uy, at saka 'di ba yung mga bata walang pasok dahil sobrang init? Oo, that's new. Oo. Kasi talaga naman 'di ba pag summer dapat naman talaga walang pasok yung mga bata. Yeah. Correct. Tapos papapasukan nila tag-ulan. Oo, so babalik na rin na lang daw nila ulit na June pag umuulan na. Tapos umuulan naman na. Tapos suspend nila. Suspend nila. Ganun din. Dahil magkakasakit yung mga totally canceled na ba yung classes or gagawin nila online ulit? Yung iba online. Online. Yung iba online. Okay, dahil may aircon daw sa mga bahay. Yeah. Magbe-breastfeed ka ba, Di? Hindi, ito pa nga. Kasi, di ba sa Chinese culture, may gelay. Yung 1 month na walang dugo. Shit, paano na yan? Hindi ko alam. Anong gagawin ko? Tapos isi-steam ka pa, mainit na.
Ikaw lang yung sabi niya steam na yan. Hindi ako yung steam. Ano, ginawa mo siomay? Kayo na nagsabi nun. Hindi, parang lagi may hot tea, hot chocolate, bawal lang malamig na drink, bawal lang malamig na mga pagkain. Maski tubig nga, bawal eh. So parang cleansing. Tapos walang ligo. Pero pwede kang mag-aircon. Aircon, dapat bawal din electric. Hindi, tama. Pwede aircon, bawal electric fan. Bawal yung direct na Okay. Kasi baka Ismuggle natin yung yung mga ice paloob sa bahay nila di. Bahala na kung kaya ko. Kasi iba yung panahon ngayon eh. Versus dati yung past 2 pregnancies ko. November ako nanganak eh, tsaka January. So malamig-lamig. So first time ko manganak ng summer. So tingnan natin kung kaya ko. Anyway, so I will breastfeed also. So I need to work from home. Nagpaalam na rin ako sa boss ko, who is my brother. Easy na for me kasi syempre family din, diba? Tsaka may halong pasip-sip kasi ipapangalan ko yung baby sa dad ko. Nickname niya. So, syempre, kilig na kilig yung lolo mo. Lolo mo, literal. So, he's even offering to pay for my cesarean section expenses, diba? So, pero ayaw ni Arch. Nahiya siya, syempre. But sabihin mo, sakto di yung akin, wala pa magbabayad eh. Sabihin mo, donate mo na lang. Hindi mo sa pagkatinid, di ba ka? Bakit charge mo sa akin 3 months after tsaka sa Philippines? Tapos nakita ng nanay ni D, no? Ba't ka nagbabayad ng panganak ng Jelena, alam mo na kung sino sasabayan mo next time ng pagbubuntis. Kasi tayo, okay, maswerte tayo. We earn our own money. And somehow we don't have to rely completely with our husbands, di ba? Or partners. May nabasa ako na share ng isang friend ko sa Facebook. May isa kasing housewife na sinabihan ng asawa niya na wag na magtrabaho. Pero ngayon, panay pagbubuntang. Tama ba yun? Ano yun? Bibintang. Panunumbat ang nakuha niya doon sa asawa niya. Basahin ko lang quickly She said, ayaw ng husband ko magtrabaho ako. Nananawa na lang ako kakasabi na gusto ko na magtrabaho pero ayaw niya kasi siya naman daw bahala na sa lahat. Ang isipin ko na lang daw ay yung anak namin at ang bahay. But I feel hurt earlier while binibihisan ko ang anak ko. Bigla siyang lumapit and he said these words to our son na, anak, mag-aral ka mabuti para hindi ka magaya sa mama mo na nagdilinis lang ng sahig. Nagpantig ang tenga ko sa mga narinig ko. Sobrang sakit. Sabi ko, di ba ilang beses na kita sinasabihan at nakumuha ka ng nanny para makapagtrabaho na ako pero ayaw mo. Ayaw, nanahimik na lang siya sabay change topic, sobrang nakakaasar. Yung luha ko lalabas na pero pinigilan ko na lang kasi patay mali siya agad siya. Binaliwala ko muna ang sarili ko para pagsilbihan ang pamilyang binuo namin tapos ganito lang ang matatanggap ko galing sa kanya. Degree holder ako tapos siya high school graduate lang. Siya ay high school graduate pero lagi niya akong minamaliit porket siya ang kumikita ng pera. Siya din naman namimilit na sa bahay lang ako. Hi, ang sarap iwan ng ganitong klaseng asawa. I'm literally sobbing while typing this. To all the women na makakabasa nito, please don't be like me. Have your own money para hindi kayo pakaranas ng ganitong pangyayari tulad ng sa akin. Yun yung sabi niya. Medyo hiningal ako. Pagod ako. Pero mahirap nga, di ba? Ang hirap ng ganun. Yeah. Oo, nagalit siya. Sabi niya, hindi lang naman ako naghugas ng sahig Oo nga, bakit? Naglilinis din naman ako ng banyo, nagluluto. Oo nga. Tsaka, bakit kailangan pa sabihin ng asawa niya yun sa kanya? Well, not directly. He said it to their son. Na, Pwede siya mas masama. Na dapat Pwede siyang palambing na joke. Diba? Sa sitwasyon nila, yung asawa niya yung hindi graduate. Yung lalaki, di ba, yung hindi graduate, pero siya yung may trabaho. Tapos yung ate, yung graduate, pero siya yung nasa bahay.
Oo nga. So, pero kailangan niya pa rin sabihin sa anak niya na mag-aral ng mabuti. Kahit yung Siya naman yung experience hindi nila, nakatapos. oo, taliwas doon. Na parang kahit hindi ka naman, diskarte lang guys. Hindi ka naman nandun. Team diskarte si kuya, ganon. So parang sarcastic siya na ganon. Tapos syempre, nakakaasar nga naman marinig yun dun sa... Parang binubuhat niya yung sarili niyang bangko. Yeah. Di ba? Tingnan mo ako, hindi ako high school graduate, pero tingnan mo naman, may trabaho ako, yung nanay mo, wala. Parang, Oo, pero contradicting naman din talaga din. Din talaga din. oo. Kaya deserve Contradicting yung talaga, sinabi niya. kaya deserve talaga ng ibang tao na hindi mabigyan ng luho. Bakit? Why do you think so? Kasi di ba yung iba, kapag natikman na nila, umiiba yung ugali nila. Correct. Yung mayabang ba sila na parang first time lang nila maranasan yung magandang buhay. Parang ganon. Sila yung malakas mag-flex, ganon. Oo. Yan yung mga ganyan yung mga nangyayari. Ma-connect ko lang, no? Ganyan yung mga nangyayari sa mga vloggers ngayon. Yung mga from rags to riches. Diba? Yeah. Totoo naman. Yung dati, tagpi-tagpi yung bahay. Tapos, ilang buwan lang, meron ng konkreto, may swimming pool pa. Tapos, pagka Finlex, Na-finish na. grabe. Na-finish na yung walls nila. Correct. May pintura na. Dati hollow block. We have nothing against it. Wala naman tayong pero 'di ba? So alam na alam mo tuloy ngayon kung sino yung nakaahon sa hirap at saka yung old money rich na tinatawag. Ayun. So going back dun sa mag-asawa. Alam mo, sa totoo lang, yan din yung kinakatakot ko ngayon. Na kasi baka mamaya dumating dun sa point na sabihin ni Anton sa akin na huwag ka na mag-work, na lang, yung asikasuhin mo na lang yung baby, ganyan. Tapos ang ending, pag nahirapan, 'di ba? Yung masisisihin ka or may panunumbat. Yun. Pero are you considering it? Oo, actually, kasi walang mag-aalaga ng bata. Ayoko naman ipaalaga. Ang hirap ipaalaga lalo kung baby pa. Yeah. Yung lalo kung hindi pa marunong magsumbong. Oo. 'Di ba? Hindi bale yung toddler kahit papaano kung may mangyari sa kanya. Pag uwi mo, magsusumbong yan sa'yo. Yung sanggol, wala namang, hindi mo makapagsumbong yan. 'Di ba? Mama, dayaya. Parang nanghuhula ka lang eh. Mama, yaya, kiss papa. Iba pala ang issue. Iba yung issue. Mama, yaya, kiss papa. Ayun, ganyan naman. Oo. Pero yun yung reality kasi ng Yun yung reality ng mga babae. Pero pagka ganun, anong gagawin? Paano gagawin pag ganun na yung sitwasyon? Kailangan mo bang tanggapin na lang na ganun yung sitwasyon? Paano ba? Paano bang ang work around nun? Pag kagaya niyan, yung kay ate. Yung kay ate na nung una, sabi niya, wag ka nang mag-work, di ba sabi niya. Tapos hindi na talaga siya nag-work. Tapos saka lang niya na-realize na, pucha, hindi pala ako secured dito dahil sinumbatan na siya. Diba? So, dyan pa lang siya mag-iisip ng maghanap ng sideline. Yeah, business. Dyan pa lang siya pag nakaramdam ka na kasi ng insecurity sa sa partner mo, talagang gagawan mo na siya ng paraan. Versus dun sa binigay mo yung 100% trust mo sa kanya. Tapos, kapag habang smooth sailing pa lang, edi go on ka lang sa life mo na nag-aalaga ka lang ng bata, lilinis ng bahay, ganon. Pero once na talagang natakot ka na insecure ka na, yun, yung pinaka work around dyan, talagang sideline habang inaalagaan mo yung bata. Kasi wala Madami naman options din ngayon na work from home. Yes. Yun nga yung nabigay ng pandemic actually, yung work from home. Actually, ako parang kino-consider ko siya na privilege. Privilege din talaga yung work
from home kasi lalo na yung commute situation, traffic situation sa Pilipinas. Isipin mo na ba-bypass mo yun. Ang mahirap lang sa work from home, lalo na kung halimbawa foreign client, ganyan, less secure siya. So parang kailangan mong gawa ng paraan, kailangan maayos ka mag-ipon, ganyan, hindi pwedeng one day millionaire ka. Kasi pwede kang i-terminate anytime pag hindi sila natuwa sa work mo. So medyo on your toes ka nga lang palagi. Ganun. Paano nga pag ganun? May contract pa rin yun? Pag kunyari, May contract. foreigner ka, client, okay. Oo, may contract. Jeline, paano mo malalaman pag sinisante ka na? Kunwari, Paano? may meeting ka. Alam mo kung paano? Ganito na, hello, I am from Ghana. I am your new boss. Bakit? I am your new boss. Can you give me your email and your SSS account? Scammer na yung kausap. Camera. Ang pangit. I am your new boss. Tapos, naglag ba tayo lahat? Pero ayun nga, madali lang humanap ng online work ngayon. So, may option si ate na, total, nag-aaral naman na yung bata. So, pwedeng habang nasa school yung baby, simulan niya ng part-time. 'Di ba? So, habang nasa school yung bata, yun, dun siya tumodo ng work. Oo. May mga alam ko maraming nagve-virtual assistant. Yeah. 'Di ba? On your, Correct. pwedeng mong dalhin yun sa cellphone mo 'di ba? Like, dun ka sumagot-sagot. Social managers. Social Marami media. actually, oo. Maraming paraan actually. Pero matrabaho. Kasi habang nag-aalaga ka, nagtatrabaho ka. Tsaka hindi nakikita ng husband yung savings din nila na dahil yung nanay mismo yung nag-aalaga dun sa bata, di ba? Nag-breastfeed pa siya. Magkano yung kada lata ng formula? Oo. Yung hours spent at home na walang yaya tsaka helper. Di ba may Totoo. mga ganyang competition? Yung Yeah. magkano talaga Oo. nasi-save ng pamilya pag hindi nag-hire ng outside help. True. Pati nga yung siguro mga sige, go. Siguro ang kinikwenta naman ng asawa niya, kung nagtatrabaho ka sana, di sana nakakatulong ka sa savings natin. Pero hindi. Kung nagtatrabaho siya, hindi siya magbe-breastfeed. Mahal ang milk. Kung nagtatrabaho siya, magko-commute siya everyday. Di times 2 yung commute nila. 'Di ba? Tapos kung nagtatrabaho siya, magkano Yaya. na ang yaya ngayon? At least mga 8,000 plus magbibigyan mo pa ng SSS, mga ganon, PhilHealth. Kung gusto mo Oo. legit talaga. Kung hindi legit, mga 2,500 lang yan. 2.5 tapos tini-TikTok lang yung anak mo. Content niya sa TikTok yung anak mo. Oo. Tsaka kakabado ka pa kung paano pinapalaki yung anak mo, di ba? Oo. Uy, at saka hindi biro maging full-time housewife Ang Hindi trabaho talaga. sa bahay, hindi natatapos yan, hindi nauubos. Hindi ka True. pwede mag-leave, walang break. Alam mo yun? Oo. Kahit masama yung pakiramdam mo, girl, babangon ka. Hindi katulad ng meron kang 8 to 5 or meron kang on-site na trabaho. Pag ayaw mo pumasok, edi wag. Kaya nga, leave Oo. ka. Wala ka ng pakialam. Oo. Tsaka yung paglabas pa lang, yung act pa lang ng paglabas ng bahay, humihinga ka na dun Nakakahinga ka na yung parang naiiba yung environment mo. Correct. Yung environment mo dito sa bahay, paglabas mo, kahit papasok ka sa work, umiiba siya Mm-mm. Like, parang yes, pwede ka mag-recharge. Tapos may kausap ka pang ibang tao, hindi lang yung bata na Hindi, diba? Pag kausap mo, wala kang matinong kausap. Di yun nga daw, di ba, Jeannie? Parang, you're never alone, but sometimes you feel alone. Mm-mm. When Oo. you're like stranded at home with just baby. It's okay. Be ready. May times nga.
May times nga nung after kong maalagaan si Kirby yung nasa bahay lang talaga ako. Feeling ko yung English ko pang bata. Hindi na siya yung pang adult. Oo. Ang weird lang na parang, oh, you do not do like that, ha? Because ganun ako makipag-usap sa mga komedyante. Ano mo yun? Diba ang weird? Tapos, eto pa, yung breastfeeding. Malapit ka na. Gusto mo o hindi, talagang magbe-breastfeed ka pa rin kahit minsan taing-tai ka na. Alam mo yun? Diba, hindi mo alam kung ano yung i-prioritize mo. Like, kunwari, kaka-latch lang ng baby, kaka-dede lang niya. Tapos, patulog na siya. Alam mo naman kung gaano hirap magpatulog ng baby. Tapos patulog na siya, ikaw taing-tai ka na, ano ang uunahin mo? Yeah. Kaya ang solusyon dyan, lagi ka lang mag-diaper. Dalawa kayong diaper. Constipated ako, di ba? Kita ba tumatawa sa ulo? Tumaangat yun. Sweat yak. Okay. Pero kayo ba, Jeannie, for example, for you and GB, how do you handle your finances? Hiwalay kayo ng account? Or joint? Kung ano yung pera niya, pera namin dalawa. Kung anong pera ko, pera ko. Parang ganun. Hindi, kasi sinasabi naman niya lagi, una pa lang, kahit nung bago pa lang kami, sinasabi niya na parang nagtatrabaho ko para sa atin. Lahat para sa atin. So parang lahat ng lahat ng kinikita niya, he'll make sure na hindi niya ipa-feel sa akin na sa kanya lang yon. Pero sa akin, sinasabi ko, sa'yo lang yan eh. Pero siya, talagang nagka-counter siya na, hindi, sa atin to. Tapos so far, hindi naman niya ako hindi pa niya ako na-fail sa pagdating sa na yon. Tapos kung pera ko, kung kunwari, like, may kailangan ng bayaran agad, tapos siya, hindi niya mabayaran agad, gagamitin ko na pera ko. Parang ganon. Hindi yung sisingilin ko siya, alam mo yun? Hindi. Oo. Pero kita nyo yung income, kumbaga may visibility on both sides. Kung ano yung income and expenses for each. Hindi. May access. May access Actually, siya sa hindi account kami mo. ganun. May access siya. May access naman kami pareho. Pero hindi kami yung hindi na ayoko. Nagkikwentahan. Alam mo kung pwede lang, hindi ako magbi-BIR eh. Like ayoko makita yung mga expenses ko. Oo. Kasi masakit sa ulo. Parang as long as nagsusurvive naman kami, meron naman kami extra for emergency, then okay na ako. Ayoko na makita yung expenses ko tsaka yung kita. mas hindi ko kaya yun. So siya, mostly si GB nag-accounting. Hindi rin siya For nag-accounting. Hindi, pareho kami actually. Basta as long as yung savings. May umiikot, as long as may Yung parang revolving funds. Oo. Kumbaga parang, kunwari, this high, kunwari lang kunwari 1 million, dapat hindi bababa ng 1 million yung yung savings. Parang ganon. Okay. Kayo, Jeline? Ayun nga, kasi dati, di ba may business kami. Kaya din ako naghanap ng ibang work. Kasi joint yung pera namin. Tapos parang feeling ko, wala akong sarili kong pera. Ganon. So, ngayon, may sarili na akong account, nakahiwalay siya. Tapos, wala pa akong visibility nung sa kanya. Pero aware naman ako kung saan napupunta yung pera. So, dahil gusto namin parang mas ayusin namin yung income and expenses namin. Inisip na namin, gumamit kami ng app. Kasi ngayon ko lang na-discover, may mga app pala na yung pwede mong i-record yung kada expense. Tapos gagawa siya ng chart at the end of the month. Anong ginagamit nyo, Jeline? Ang nakita ko yung Money Manager. Money Manager Okay. yung name ng app. So, iaano niya, parang magkakaroon kayo ng In-code breakdown mo. at the end. Oo. Oo. Tapos kada expense, i-record mo lang, parang gagawin mo lang siyang habit para makita namin kung saan pumupunta. Tas Alam mo ba, since
nag-engage kami ni Arch 2013. Yun yung isa sa mga unang sinabi niya sa akin, mag-download ng app. Parang gano'n. Talaga? Pero not exactly the same Talaga? app. Home Budget yung pangalan. Home Budget. So makita mo, same as what you're saying. May expenses, may bills. Tapos pwede may record yung kung kailan yung schedule ng bill. May ganun din. Maganda siya, di ba? Tapos nawawala yung mental load na tatandaan mo siya na, tapos parang, kasi parang dati imaginary siya na parang may matitira ba Right. para dito sa ganitong bayanin. Yeah. Ngayon, parang kita mo siya na, ito pala. Oo. Tsaka para may heads up ka na, uy, kulang ka na ng pera, kailangan mo nang kumita pa. So, tapos kailangan mo mag-set ng budget. Tapos pati yung mga mga kunyari assets. Kunyari kayo, Tsaka Jeannie, may lupa ka. Pwede mo ilagay yung code doon yung kaning value ng lupa mo, for example. Tsaka isa pa, Ano, parang mahihiya kapag may frivolous ka na expense. Oo. Diba? Parang kasi ilalagay ko siya eh. Alam ko na kung ba't ayaw namin ni GB ng ganyan. Pareho kaming may mga ganyang expense. Anong term? Frivolous? Frivolous. Hindi siya free eh. Mahal na siya eh. Ako din, ayoko din yan. Makikita kung gaano kadaming in-order ko sa TikTok, sa Shopee. Pero hindi, Ma-audit ako, ayoko. hindi naman kayo maluho eh. You're not the type of girls who would like splurge on things. Tsaka the fact na sa Shopee kayo nagsha-shopping, di ba? Sa TikTok. Hindi naman sa Hindi sa Hermes. Tangala sa Shopee talaga eh. May tanong ako. Kung may app ka ni Jeline na ganyan, ilalagay mo pa ba yung mga binibili mo sa Shopee na mga kung ano-ano? Hindi meron. Di ba may app nga kami, iba lang yung ginagamit namin na app, Home Budget yung tawag. So pati yung mga maliliit na mga trinkets na ganyan, nire-record ko. Tapos may breakdown pa yun. Oo, kailangan. Kasi yung labas ng pera, kailangan mo i-record talaga. Any amount. Keso, kunyari, 10 pesos yan na tip na binigay mo sa parking boy. I-record mo rin. Nakakatamad naman yan. Habitual na siya sa akin eh. Kasi biro mo, since magiging habit 2013. na. 1 decade ko na siyang ginagawa. Ako din eh. Kasi, Alam mo bang matagal na rin ako nag-BIR pero busit pa rin ako pag ginagawa Iba naman ko kasi yung BIR. Nakakainis ang BIR kasi binabayaran mo yung tax, di mo naman alam kung saan pumupunta. Ito, pera mo to eh. Oo, sa bagay. Alam mo, ako ginawa ko din yan, nag-Excel pa nga ako eh. Pero, ang nilalagay ko lang doon, yung mga major bills lang. Right. Kung magkano yung Credit ilaw, tubig, internet, tapos yung mga major na, kunyari may malaki kong binayaran, nagpa-something ako ng sasakyan. Basta yung mga malalaki lang, pero yung mga maliliit, kunyari yung mga kumain sa ganito, hindi ko na nilalagay. Hanggang sa umabot ako sa point na, shit, sa isang buwan, ito yung ginagastos ko. Tigilan ko na nga to. Ayoko na makita. Ayoko na. Tinigil niya mag-audit. Meron akong Excel noon, chinaga ko yun. Though, simple lang naman na Pero nung nakita ko yung expenses ko, though yung sa expenses ko, doon ko na rin sinama yung savings ko dahil nawawala siya sa pera eh. Sabi ko, ang laki, ganito, buwan-buwan. Tapos makikita mo, last month, ito lang yung ginastos mo. Tapos this month, lumaki. O sige, sabi ko, tigil na natin to. Ayoko na. Totoo. Ako Kasi din. ang sa akin, ang balik niya, sumasakit yung ulo ko. Feeling ko, tapos nagsasayang ako ng pera, umiinit yung ulo ko. Pag nakikita ko ang laki ng expenses ko. Pero, girl, yung mga expenses na yun, talaga namang kailangan mong pagkagastusan. Oo, necessities. Hindi siya want lang. Oo, yung mga wants nga, hindi ko na nga sinasama eh. Paano pag sinama ko pa? Ano na itura ko nun, girl? True. So, hindi na lang. Speaking of yung ayaw mo talagang ma-stress dun sa pag kunwari may babayaran, magkano yan? Tatanungin ko, magkano nga yan? Tapos sasabihin niya kung magkano. Babayaran ko siya agad kahit hindi ko pa siya naintindihan. Babayaran ko na, sige, go na. Tapos ayoko na siyang isipin. Pag-usapan, huwag mo na pag-usapan. Ayoko na.
Ganun Kaya din ka na ako. sa scam sa sa marketplace, Jeannie. Oo nga! Gago. Alam mo, first time ko ma-scam dyan sa marketplace. First time ko ma-scam. Pero, teka ha, first time ko mag-down payment na hindi Down buo. payment pa lang yun. Mm-mm. Na Buti hindi lang. buo. Oo. Dati, yung parang carefree agad. lang ako na, full agad. Siguro Oo. ito, may pakiramdam ako. Kaya sabi ko, sige, down payment na nga lang kaya 600 pesos. Mm-mm. Yung 600 pesos sa halagang 600 pesos, meron na akong shock absorber. Di ba? Tuwing naaasar ako, ay, nasan na yung ano ko, 600? Hindi ka binlock? Hindi ka ba binlock, Jeannie? Hindi eh. Hindi buti ka sa kanya. Ako recently may ganyan. Hindi naman ako na-scam, pero kasi naghahanap kami ng private resort na kasi gusto namin mag-swimming nung kami family. So hanap-hanap ako sa internet, ganyan. So may nakita ako, nagandahan ako agad. Tapos yung gusto kong date, meron na siya. So, di na ako nagdalawang isip, nag-down payment ako agad. Tapos nung kinabukasan, tignan ko ulit yung mga pictures. Doon ko lang nakita na medyo delikado siya sa bata dahil yung swimming pool niya ay may hagdan na medyo mataas. Tapos nag-down payment na ako. Tapos nung sabi ko, pwede bang ipa-cancel? Ganyan, i-refund ko na lang yung deposit ko. Kasi tinignan ko din, wala naman nakalagay dun sa terms niya na no refund para sa deposit. Tapos edi tumawag yung yung owner. Sabi niya, "Ma'am, bakit naman ganun? Nakakasira ka ng negosyo." Sabi Bakit? niya, kasi binook mo na eh. So hindi na ako Makapa-reserve na iba. Oo. nagpa-reserve ng iba. Tapos nilipat mo pa ng date. Pero totoo naman, nilipat ko siya ng date. So may mga nag-i-inquire doon. Hindi niya na naman daw tinanggap. Tapos ending mo, magpapa-cancel ka. Sabi ko, naku sir, kasi ganyan kayo. Huwag muna akong stressin kasi buntis ako. Sabi ko. Sabi ko, sorry talaga. Ikaw pala yung scammer eh. Hindi. So, ibig sabihin, ganun din ako ka-compulsive. Okay, mula sa kaboses. Ay, ano? Yun Sige, nga, wala. go. Ano tawag dito? Ginamit ko lang yung buntis card. Kaya nga, buntis card mo kaya nga. Hindi ko pa nagagamit yan. But perfect for you. Love it. Sarap gamitin ng buntis Gini. card eh. No? Correct, kahit saan. Pwede mo siyang gamitin. Saka valid siya sa kahit argument. Parang, wag natin pag-usapan to. Buntis ako. Buntis ako. Dahil buntis si Kay at D, mula sa kaboses ninyong ayoko na mag-BIR, Jeannie Lakay. Mula sa kaboses niyong nagtitipid ngayon, Jeline Cubillas. Mula sa kaboses niyong pinapawisan ang caps. D. Wala sa kaboses niyong ayaw nung nakakakita ng expenses. Kay Asko, kami ang Lady! Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.